hapagkainan. Halika kayo, kumain na tayo, lalamig ang pagkain. Opo, nanay, nandiyan na po. Nay, ang sarap naman po ng luto nyo. Kaya nga ba gustong-gusto kong umuwi agad pagkatapos ng klase ko eh. Excited agad ako makatikim ng luto mo, Nay. Salamat mga anak, para sa inyo talaga ang pinakamasarap kong luto. At isa pa, mas gusto ko yung luto ko ang natitikman ninyo, no? Napakaswerte talaga namin at nagkaroon kami ng isang nanay na hindi lang mapagmahal, napakasarap pang magluto. Nako ha, anak, wala pa akong pera ngayon, huwag kang muna mambola. Nanay, si ate po tumatawag. Ikaw na po ang sumagot, Nay. Sige. Hello anak. Anak, kamusta ka na? Miss na miss ka na naming mga kapatid mo. Kamusta ka na dyan sa Maynila? Kumain ka ba ng madami? Baka naman napapabayaan mo ng sarili mo dahil sa kakatrabaho mo dyan, ha? Nay, relax lang. Maayos na maayos ako dito sa Maynila. Maganda ang kumpanyang napasukan ko. At may good news ako sa inyo. Talaga, anak? Mga anak, may good news daw ang ate nyo. Talaga? Ano yung ate? Nay, na-promote ako bilang supervisor. At tumaas ang sweldo ko, Nay. Makakapagpadala na ako ng malaki-laki. At makakapag-aral na ulit si Bunso. At mababayaran na natin ang ating mga utang. Talaga, anak? Na-promote daw ang ate niyo sa Manila bilang supervisor. Yay! Nako anak, sinabi ko na nga ba na may awa ang Diyos. Salamat sa Diyos, anak. Unti-unti na tayong makakaahon sa hirap. Salamat, anak. Wala yun, Nay. Tungkulin kong tumulong sa inyo bilang ate. At ako na din ang tumatay yung tatay. Dahil simula nang namatay si tatay, nawala din ang kabuhayan natin. Kaya blessing na talaga to, Nay. O sige anak, basta ang pinakamalaga sa lahat ay hindi yung pinapabayaan ng sarili mo, ha? Mag-ingat ka parati dyan. Opo, Nay. Huwag ka mag-alala. Maayos ang kalagayan ko dito. O paano, Nay? Ibababa ko na tong telepono kasi papasok na din ako. Mag-ingat din kayo dyan, ha? At pakisabi sa mga kapatid ko na mag-aral sila ng mabuti. O sige anak, mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal ko din kayo, Nay. Nanay, papasok na po kami. Kaawaan kayo ng Diyos, anak. Sige, mag-ingat kayo, ha? Uwi agad. Umumulan ngayon. Papayang, ha? Opo, nanay. Bye, Nay. Sa labas ng bahay, Ang lakas ng ulan, ate. Papasok pa rin ba tayo? Oo nga, pati ang hangin ay malakas. Pero wala namang announcement na walang pasok. Sige na nga. Pasok na tayo. Baka malate pa tayo. sa loob ng bahay, naiwan ng nanay kasama ang bunso sa bahay. Umupo ang nanay sa isang silya at si bunso naman ay nagpaalam na pupunta muna sa kabilang kanto para lang dalawin ng isang kaibigan. Nanay, pupunta lang po ako kay La Cynthia. Kakamustahin ko lang po siya. O sige anak, mag-ingat ka. Magdala ka ng payong. Nanay naman, sa kabilang kanto lang ako pupunta eh. Naku, ikaw na bata ka. O siya, oo na, sige na. Basta mag-ingat ka.
Habang mag-isa na lang ang nanay sa kanilang bahay, ay naupo siya sa isang silya at nag-isip. Napakalungkot ng tahanang to kapag wala ang mga anak ko. Sila lang ang tanging nakakapagpasaya sa akin. Basta kasama ko ang mga anak ko, wala na akong mahihiling pa. Sa eskwelahan, Class, dismiss na tayo dahil sa sobrang lakas ng ulan. Naku, grabe naman ang lakas ng ulan. Pupuntahan ko na si Isa para makauwi na kami. nagkita ang dalawang magkapatid. Mamaya na kaya tayo umuwi. Parang napakadelikadong maglakad ng ganyan ang panahon. Oo nga po ate, tignan mo, lakas ng hangin sa labas. Sige, papain na lang muna natin kapag medyo humina-hina na ang ulan at saka tayo umuwi. Nagkasundo ang magkapatid na manatili muna sa eskwelahan. Students, hindi mo na kayo lalabas hanggat masama ang panahon. Manatili mo na kayo dito sa school. Sa opisina ni Grace sa Maynila, Bakit ka ba palakad-lakad dyan? Kanina ka pa hindi mapakali dyan, ha? Nag-aalala ako kila nanay, sa mga kapatid ko. Kasi balita ako may bagyo dun sa lugar namin sa Leyte, at malakas daw yun. grabe nalita ko ngayon Sobrang traffic tapos wala pang masakyan, lakas ng ulan. Kanina nga sa news, binalita, ito daw ang pinakamalakas na bagyo sa buong mundo. At nasa Leyte ang bagyo ngayon. Pinakita din kaya kanina sa news na grabe na naman ang baha doon. Mapanganib na naman. Ano ba nangyari sa Pilipinas sa sunod-sunod ang unos? Naku, baka kung ano na nangyari kila nanay at sa mga kapatid ko. Nag-aalala na ako sa kanila, pero hindi ko sila matawagan. Ano ka ba, Alex? Huwag kang ganyan. Manalig lang tayo sa Panginoon dahil hindi niya tayo pababayaan. Makalipas ang 1 hanggang 3 araw, Ilang araw na, 3 araw nang nakakalipas, hindi ko pa rin sila matawagan. Hello? Hello, Grace. Oh, tita, ikaw ba yan? Kamusta? Hindi ko inaasahan ang tawag mo. Kamusta po dyan sa atin? Nabalitaan ko po na bumagyo. Salamat naman po at natawagan ninyo ako. Hindi ko makontak sila nanay at ang mga kapatid ko. Kamusta po sila, tita? Nasaan sila ngayon? Iha, may nangyaring masama sa nanay at bunsong kapatid mo. Ha? Ano po, tita? Nasawi ang kapatid mong bunso habang sinusuong ang malakas na ulan pauwi sa bahay niyo. Natangay siya ng malakas na alon ng baha at ang nanay mo naman ay inabot ng pagtaas ng tubig habang natutulog sa inyong bahay at hindi na siya nakalabas ng bahay niyo.
Gumawa ang kalapit na bundok at malapit sa bahay niyo at namatay silang dalawa. Ang dalawang namang kapatid ay kasama ko sa bahay dahil nakaligtas sila dahil nanatili sila sa eskwelahan sa gitna ng malakas na ulan. Bakit? Bakit ang nanay at ang bunsong kapatid ko pa? Sila ang dahilan ng aking pagtatrabaho, ng aking paglabas sa mga pagsubok sa araw-araw. Mahal na mahal ko sila. Bakit sila pa? Nay! Camille! Akala ko ba hindi tayo pababayaan ng Diyos? Ngunit nasan siya ng mga panahong kailangan siya ng nanay at kapatid ko? Nasan siya? Grace, alam kong napakasakit sa'yo ng pangyayaring ito at walang may gusto nito. Pero may dahilan ng lahat ng bagay at kailangan natin matutunan na ang buhay natin ay hiram lang natin sa Panginoon. Alam ko na napakasakit nito, pero hindi din matutuwang nanay at ang mga kapatid mo kung makikita ka nilang nawawala ng pag-asa dahil sa pagkawala nila. Pero napakasakit, Ana. Napakasakit mawala ng mahal sa buhay. Oo, Grace. Napakasakit, pero kailangan natin iyong tanggapin. May dalawa ka pang kapatid na kailangan mong ibangon at bigyan ng pag-asa. Huwag kang susuko, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Ipagpatuloy mo pa ang buhay para sa dalawang mong kapatid. Maraming salamat. Makalipas ang isang araw, umuwi agad si Grace sa Leyte. Your attention please. This is the final call for LTU Flight 1551 with service to Dusseldorf. Nay, maraming salamat dahil binigyan mo ako ng pagkakataong mabuhay sa mundo at maging anak mo. Kung magkakaroon ng pangalawang buhay, ikaw pa din ang pipiliin kong maging ina dahil walang katumbas ang pagmamahal mo, Nay. Maraming salamat. Bunso,
Napakadaya mo. Hindi ba nga na-promote ang ate para makapag-aral kang muli? Pero madaya ka. Iniwan mo na kami agad. Mahal na mahal ka ng ate. Ate, tahan na. Kasama na ng nanay at bunso ang puong may kapal. Ate, alam ng nanay at puso ko kung gaano natin sila kamahal. Mahal na mahal natin nila tayo at ang gusto ng nanay maging matatag tayo. 'Cause I'm scared to death. Now that I'm losing you, I'm scared to death. Knowing I can't get through, I'm scared to death. Living this so lonely life without you. Ang lakas ng ulan, ate. Papasok pa din ba tayo? Oo nga, pati ang hangin ay malakas. Pero ulit. Okay lang yan. Habang mag-isa yun na lang ang... Class, dismiss na tayo dahil sa sobrang lakas ng ulan. Ay, wait lang, ulit. Ikaw ba yan? Kamusta? Hindi ko inaasahan ang tawag mo. Kamusta dyan sa atin? Nabalitaan ko po na bumagyo. Salamat naman po at natawag sa akin. Grace, alam kong napakasakit sa'yo ng mga pangyayaring ito at walang may gusto nito. Pero may dahilan ng lahat ng bagay at kailangan nating matutunan na ang buhay. Ang short dramatization na ito ay inaalay ng buong 4th year sa lahat ng biktima ng Bagyong Yolanda. Buong pusong nagpapasalamat ang buong 4th year dahil sa pagkakataong ito ay makakapag-celebrate pa kami ng Christmas. Hiram lang natin ang ating buhay sa Panginoon, kaya hanggat may pagkakataon ay ipadama natin sa ating mga mahal sa buhay ang ating pagmamahal. Bawat Pasko'y may dalang himala. Malakas mang ulan, ito'y titila. Duhusap, pagpapala, may kapiling ang nangungulila. Anumang lungkot, tayo'y aahon. May lunas sa sukat ng kahapon. Sa isa't isa'y mayroong paglingap. Mga pangarap ngayon'y magaganap. Laging masaya ang kwento ng Pasko. Dahil sino ka man may nagmamahal sa'yo. Ngayong Kapaskuhan, ang pangako ko Sa puso ko'y magkasama.